Okay, maayong hapon kanatong tanan mga kaigsuonan, mga kahigalaan. So nini nga kahapon, ani ano kita'y pagatun-an dugang kaalam nga atong pagakuton gikan sa balaan nga kasulatan. Okay. Since we involve the words of God, kanang isa na kuan na ta, na apil na ta sa pagbasa sa balaang kasulatan, na-involve na ta sa mga pulong sa Dios. So, diha, doon na kita'y makuha nga mga importante kayo nga diin atong ma-apply sa atong kaugalingon. Sa man kini nga mga importante nga ma-apply nato sa atong kaugalingon, mo kining gitawag og biblical principle about discipline. So doon na kita'y mga disiplina nga makuha sa atong pagsunod o pagbasa sa balaan nga kasulatan. Kining mga pulong sa Dios magud kuan kayo kuan kini siya nga mutudlo kanato sa bisan unsa man nga paagi makat-on gayud kita. Now, una, matud pa diri sa mao nga ato ang outline nga ato ang ginasunod. Doon na kita'y makuha nga heart transformation. Kini bang nausab ang ato ang kasing-kasing. Dunay mga kausaban nga mahitabo ang atong kasing-kasing. Mausab imbis kuan kita og kasing-kasing kaniadto kanang gahi ta og kasing-kasing. Uban sa pinulungan nga wala kay kasing-kasing. Tungod kay dili ka kahibalo. Maluoy ni adtong mga panahon nga wala pa ka diri nagsunod o nagbasa sa matag pulong sa Dios. No, so dunay mga kinaiya, mga attitude nga atong mausab pinaagi lang sa pagbasa nato sa balaang kasulatan. Tinuna mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Okay. So ano naman? Matod pa sa Roma 12, versikulo 2. Sumala sa maong versikulo, libro, transbehavioral changes, no? Ang pagsalig ug ang mga kinaiya nga kausaban beginning in our inner renewal. Kini bang sa atong kinasuluran dili ta magsugod sa atong kasing-kasing renewal, inner at one. Begin magsugod kini sa ato ang kinasuluran. Ingon ni anak mga kaigsuonan. Sinindot kayo doon na kitay mga benefits nga mga maayo nga benepisyo nga makuha nato kung magasunod kita sa pulong sa Dios. Okay. So di na lang nato basahon basta kay ako lang gikuanin niyo no nga ang kuan nato ang ato ang supporting verse ako nang gibasa aron inyo matiknot ninyo pwede naman ka mo ibasa na kay kani taas kayo kani nga kining outline ako mo guning giandam ang mga outline para sa karong Miyerkules pohon kay ako amang dawat sa amo ang ministerial services no? Sa Clarion Minister 2025. So mo amo ang grupo diri sa mga pastoral services. Okay. Now, matod pa sa Galacia 5:22, fruit of the spirits, the Holy Spirit produce Christ-like characters. So ang atong Holy Spirit kay kaning magatuon kita og pulong sa Dios. Magasige kita og basa pulong sa Dios. Mosulod ang dili na to ikakumpara. Moabot sa imong huna-huna
tungod sa buhat sa espiritu ra, no? Ug kanang maong buhat sa espiritu, mo-produce kana siya og Christ-like kaning panagkasama sa atong Ginoong Kristo. No? Unsay mga kinaiya, behavior ni Jesus Christ sa atong yahapang kuan ministerial diri sa kalibutan, ato usab nga masunod. No? Ato usab nga ma-adapt sa ato ang kaugalingon. Ana, okay. So unsa may kuan makuha na to? Sa mao nga kuan, sa mao nga libro sa Galacia 5:22, paingon sa 23, no? Christ-like, number 1, ang love. Tungod kay si Jesus Christ, mao kana siya gipadala sa Dios. Tungod sa dakong gugma sa Dios, mao kana gipadala diri sa kalibutan. No? Aron mapadayag ang gugma. Okay? Kanang maong gugma, ato usab kanang mabasa sa 1 Corinthians 13:13 nga dunay tulo diha ka ginahisgutan. Love, faith, and hope. Tutulo. So diha sa samang paagi diha gyapon nato makuha ang maong tutulo pinaagi sa pagtuon pagbasa kanunay sa pulong sa Dios. So ingon niya ana mga kaigsunan, no? So love motivation, unang Korinto 13:13 lagi kung ato nang basahon, diha nimo makuha ang tutulo. Dayon sa John 13:34-35. Nato nang mabasa. Diha nato makuha ang love and motivation. No? Sa mao nga teksto kung ato ginibasahan. Apan i-take note na ninyo kini. Kaya ato pang basahon kini, mo consume ta og taas-taas nga panahon. Okay. Dayon, ikaduha, integrity in speech. No? Integrity in speech. So, mo nang mabasa na to sa Lucas 6:4 o 15 paingon sa 29 sa Lucas, no? Integrity in speech. Saka na ba ang imuhang mga panulti, ang imuhang mga panultihon sa imuhang isig katao, mga imong sinultihan, kinahanglan imo ipahimangno og maayo. So usa na. Okay. Financial honesty. Matod pa sa proverb, no? Kinahanglan duna kay kining maayo nga pag-finance sa imuhang kaugalingon nga balay. Okay. Imong pamayo, brother, no? Now, relational behavior, kini bang ang relasyon na to sa atong isig katao. Ato kini siyang ayuhon, no? Nga maayo ang ato ang relasyon sa atong isig katao. O forgiveness. Colossus 3:13 na, pero maabot ra ta diha, no? Kay mingon ra ba si Jesus Christ sa Lucas, o sa Lucas ito sa John, pero mabasa na to sa Kapusan nga mingon si Jesus sa mao nga teksto sa Lucas or John ba to, tagaan og boundary ang ato ang pagpasaylo. Pero sige lang, mabasa na to na niya. Muna i-priority na to ni basa niya. Iabot sa ba. So, basta kaya na ata sa forgiveness. Na Colossus 3:12 at paingon sa 13. Ito na mabasa. Humility. Sa Pilipos 2:3 paingon sa 4. Usap na. No? Humility, kinahanglan nga una tayo kining pagka-aghod sa ato ang isig katao. At ipakita ang ato ang pagkamaayo, pagkatawhanon. No? So, ingon niya na anong baton. Dayon, peace making. Kinahanglan
may gugmaon ka sa kining kalinaw. Maghimo kang kalinaw. No, dili man nato malikayan. Nakita mo iduulon sa kasamo, kita mo iduulon sa away, apan at least nasayod ta og unsaon paglikay na. Okay. Dayon, community impact. Kini sa mga komunidad dato. Ato nang ano? Ato nang tarungon. Unsa man community impact? Serving others. Matod pa sa Galacia 5 versikulo 13. Serving others. Sa kuan bitaw sa kanang mga military or police, diba ang sa ilang motto diha, to protect and to serve. To serve and to protect. So muna yung mga motto sa mga PNP, no? Ayun ana. So kita kinahanglan mo serve kita sa atong isig katawo kung di kinahanglan, no? Ang kinahanglan mo gid kana. Kuan. Sunod. Generosity. Muna sa ikaduhang Corinthians 9:6-7. Kung ang magapugas o tagidyot, magaani o tagidyot. Magapugas ka og dagan, magaani o sabi ikaw og dagan. So, depende na sa imong pagkamanggihatagon kung dagko ka hinatagan, dako po ang imong maani. Kung gamay ra ang imong itanom, gamay ra po ang imong maani. So, yun na, generosity, kinahanglan magmanggihatagon ang matag usa kanato, no? Witness, truth, action. Matthew 5:16. Ini atong kuan kinahanglan nga naay action. Ato pa sa Mateo 5:16. Dayon, balance, grace, and truth. John 1:14. I-balance nimo ang grasya ug ang kamatuoran. Ang kinahanglan imong imong i-emphasize ang kinabuhi kaniadto ni Jesus Christ, unsa ang iya ginabuhat kaniadto, kini angay natong panalaminan. So, yun na, no? Okay. Truth. Unchanging words and principles. So, dili di mausab bitaw nga kanang kining pulong, unchanging words, kanang truth, kay og aton ibase sa mga liars, mga tawo nga mga bakakon, mag-usab-usab ang ilahang inistoryahan nga mo adto sa dapig sa tinuod, mo dapig pud sa bakak, no? So yun na. Unchanging words and principles. So muna. And then i-balance na to ang need to present both in a proper so yun na, no? Both proper. So muna nga kinahanglan, no? Ato ang paghimuon. Principle and both in proper measure. Kana bitong di insakto masukod nimo ga sa taman ang imuhang balance. Pwede mo i-balance mo ang truth, faith, love, mo i-balance mo siya. Nga dili sila sukwahi. Mulabaw ang gugma, maubos ang pagtuo, dili, yun na pwede.
Mulabaw ang muubos ang gugma, mulabaw ang tinuod, dili po na pwede, kinahanglan balance. No? Yun ana. And then, doon na kita gitawag o kining proper measure without compromising either. Kung na bang dili bitaw ka i-compromise nimo si Suanso kay ipalabi nimo si Suansa. Hoy imong hatagan ang itong usay compromise dili na pwede, kinahanglan dunay balance. No? Dunay balance both ethic. No? Okay, i-balance mo. Speaking truth in love. Ephesians 4:15. So maintaining doctrinal purity na siya. Dunay panultihon sa Apostol Pablo nga kinahanglan ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin. No, season with salt. Maayo pagkahanay ang imong sinultihan. So yun yana, no? Ang angay na to nga pagbuhaton. Okay, urge speech mo na season with salt. No? Sa Colosas na ito mabasa sa 4:6. Colosas 4:6. Okay. Okay. Ito sa emphasizing his patient and grace. Itong i-emphasize. Iyang pagka mapailubon. Pisin pagka mapasinsiyahon. I-emphasize na ito ang pagka mapasinsiyahon sa itong Ginoong Kristo. Uban ang grasya. Okay. Ang basa na ito na sa John 8:1-11. Pwede na ito na itong doon nagikan sa verse 1. Chapter 8, verse 1 pa. Ingon sa verse 11. No? Jesus and the woman. Katong Jesus, sa may tungod man ni sa katungkuan, si Jesus Christ dito sa templo. Dahil may abot ang mga Pharisees nga nagdala og babae matong kanan og Jesus and the woman. Sumiingon ang mga Pharisees nga Ginoo kining naka-akto kami og babae nga mananapaw. So ang balaod sa kanang adultery sa una dili man pa sa tuwa karon nga magpasuhon. Ang adultery gid sa una mga higala patyon pinaagi og bato. Bato na. Dayon sumiingon ang mga Pharisees Ginoo kining matod pa sa balaod ang nakabuhat og kuan kining pagpanapaw sumala pa sa maong balaod pagapatin og bato. So sa may gingon Jesus Christ. Kinsay walay sala kaninyo muuna og bato. So wala gimi bato una. Tungod kay nasayod sila nga dili po sila hinlo makasasala po sila. So ingon na ang pagka mapasinsiyahon sa atong Ginoong Hesukristo. No? So, okay, naanatan no, sa set boundaries with forgiving. No? Magbutang din taong boundaries. Imiingon pa sa maong libro sa Lucas 17:3-4, miingon dito. Kaya ako man nag-review ka ganina, no? Ibasa man ako nito ganina. Miingon dito nga, kung makasala ang imo igsoon mangayo og pasaylo makasala ang imo igsoon sa kapituan og mangayo og pasaylo subuot ipasabot kun dili mangayo og pasaylo walay kapasayloan nga mahitabo. No? So ingon ni ana ang boundary ang gihatag sa ato ang Ginoong Kristo. So bumitaw na nga sa iyang sugo sa buhat 2:38.
repent and be baptized. Wala kay gikinahanglan ang repent, ang paghinulsol. So kung nakasala ka, pahinulsula usa siya. Ang nakasala, di na itawon nakasala nimo. Imong igsuon ba, imong amigo ba, imong kailawa, pahinulsula usa siya. Usa nimo tagaan og pasaylo. Ingon na anak, no? So ingon na anak. And then, sa katapusan, grace without truth leads to compromise. No, ang kanang grasya nga walay kamatuoran maghatag ka na og compromise. So kinahanglan ang grace sa bulan gud mo ginang iuban ang grace truth. Yun na. Aron dili nimo makompromise ang usab, do na kay do na kay piburan nimo ang usab, piburan nimo sa dili. So kinahanglan magkuyog ang grace og ang kamatuoran, ang matuod. Kaya ron sa inyo na walay mag-compromise nga usa motives. Numduman na to, ang kakaigsunan ko nga ang love is kundi sa love unmerited favor. Unmerited favor ka na. Busa man gani nga dili gyud ka na mawala sa matag usa ka na to ang love. Kay kung walay love sa imuhang kasing-kasing, wala pa ka ma-transform. Dili pa ka matarong. So hinumduman nato nga si Kristo, miingon si Kristo, wala siya maanihi alang sa mga matarong, kundi ang iyang gianihian diri ang mga daotan. Aron ma-transform, no mausab ang mga daotan. So nini nga kahaponon nakatapos na usab kita og kining gamay og hamubo nga pagtulon ani ini kahaponon apan importante og matulon-anon kayo. So dinhi na ko kutob. Daghang salamat og God bless kanatong tanan.